Okay, alright. Good morning, good morning, good morning. Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kalingap, mga ka-part-time. Kumusta? Muli pang yung lingkod, Bayuna TV. Ayan. Nagbabalik po sa isang maiksing reaction po lamang mga kaibigan, tungkol pa rin po. Sa mainit na usapin ngayon, sa mainit na pinag-uusapan, isang kontrobersyal. Isang malaking usapin po itong mga kaibigan sa social media ngayon mga kaibigan ito po ay ang kasalang Birador at Maymay. Ito po akala ko po mga kaibigan akala ko po ito dati ay biro-biro lang. Pero bago tayo magpatuloy, syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Ate Edna, please do subscribe. Pakihit pang notification bell para po updated po kayo sa kanilang mga uploads. Ayun po mga kaibigan, syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please naman, Biki naman. Ayan. At syempre, supportahan po natin mga kaibigan natin pong mga landing pads ambassador. Andyan po si Maramara77. Siyempre po si Pastor Jim Moreno mga kaibigan. Andyan din po si Ria Olarte. At syempre ang ating mobile ambassador. Si Kalingap Jose. Mga kaibigan, mga Kalingap, supportahan po natin ng mga masipag po ng mga scouter. Lahat po ng mga miyembro at mga kaagapay po ng Kalingap, suportahan po natin mga kaibigan. Ano man ang mangyari, andyan lang po tayo mga kaibigan, mga Kalingap. At syempre po, bago tayo magpatuloy, ito na nga po ang pinag-uusapan ngayon. Akala ko po talaga, nung una, ito ay ano lang, biro-biro lang ni Kuya Bal Pero marami na akong napanood ko na rin kay Bopil Vlogs. Ito ngayon kay Sir RP Max Vlog. Ang kukunin po nating video dito ngayon ay kay Sir RP Max Vlog mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakapanood kay sa video na to kay Sir RP Max Vlog, doon nyo po panoorin at dito nyo po malalaman ang katotohanan po sa lahat ng mga bagay-bagay, Kasi po mga kaibigan, mga Kalingap, ito po ay tulad nga na sinabi ko kanina, akala ko ito ay biro-biroan lang. Ito pala ay hindi ko sukat isipin na ito pala ay totoo na. Ngayon, andito po sila, guest po sila ngayon ni Sir RP Max Vlog at dito natin mapapatunayan na talaga palang may ugnayan na ang dalawang ito, si Birador at Maymay. At ito po hindi itataya ni Sir RP Max Vlog ang kanyang YouTube channel dito para lang yun kumpirmahin na talagang mayroon po talagang magaganap na kasalan sa August 18. Ayan po mga kaibigan, mga Kalingap. At syempre bago tayo ang ating haka-haka ay panoorin po natin dito mismo sa channel ni Sir RP Max Vlog. Kasama po nila si Sir Julay Ponil at isang sakalam na mga reactor po itong dalawang to, si Sir RP Max Vlog at si Julay Ponil, mga kaibigan. So sa mga, sabi ko nga, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo po sa channel ni RP Max Vlog ang buong video. At doon nyo po mapapatunayan na talagang mayroon pong magaganap at ang dami na pong nagbo-volunteer na ninong at ninang at siyempre hindi naman ako magpapahuli dyan. Alam niyo naman ako, lagi akong pumapapel. Di ba? Para akong para akong sili, lahat nandun. Mga kaibigan, at saka ito naman si Lods Birador ay meron na kaming usapan ito na talagang pag ito ikinasal ay talagang uuwi ako. Ipangungutang ko talaga yan. Uuwi talaga ako. So ito, panoorin po natin mga kaibigan, mga Kalingap, dito po sa YouTube channel ni Sir RP Max Vlog. Napagharap-harap natin yung dalawa. Matagal lang matagal lang hinihintay ito ng marami. Kaso nga lang. Siguro alam naman nung karamihan na itong relasyon nitong dalawa, medyo parang parang pusa't aso to O yan, tama. Tama yung sabi ni
Sir July Paunil. Talagang ang relasyon ng dalawang to ay pangbagas parang ano lang. Common na parang nagka-developan lang silang dalawa. Kaya ako'y natutuwa dito kay Lods Virador at sa hinahaba-haba man daw ng prosesyon. Sa simbahan din ng bagsak. Di ba, Lods Virador? Maganda yung napagdesisyonan nyo na at nang lumagay na rin kayo sa magulong buhay. Pero dito sa ginawa ni Kuya Bal Santos Matubang, mukhang napaamo na yata ito kaya may schedule na agad ng kasal. Wala na silang choice dito. Oo, wala na silang choice kasi mga ninong at ninang nakahanda na. Ayan nakahanda na mga ninong at ninang at talaga naman. Pati ang venue, ang lugar na pagkakasalan ay nakaset up na rin po. Ito po ay sa Tagaytay mangyayari. Napakaganda po doon. Minsan na po akong nakapagbakasyon dyan sa Tagaytay. Napakalamig. Bagay na bagay sa bagong kasal talaga mga kaibigan, mga kalingap. Oo, ang una muna, ang schedule daw ng kasal ay August 18? August 18. August 18. Sana nga. Sana mapaagal habang nasa bakasyon ako. Sakto. Sana gawing July 18 o below. Oo. So, RP siguro, yung mga viewers natin, siguro ang iniisip nila, bakit nagkaroon agad ng kasalan? Parang ang bilis yata nagkaroon, talagang dapat ganun talaga, ha? Huwag nang patagalin pa. Kailangan mabilis. Huwag na kayong kumontra. Kasi, hindi na tayo bumabata, kailangan huwag nang patagalin. Ganun din naman, Doon din naman ang bagsak. Untimano na hanggat, di ba? Oo, yun nga. Yun ang naisip nila, Nung una, ganun din yung parang naisip ko. Kaso nga lang, nung habang tumatagal, ninanamnam ko ng pangyayari, parang hindi na ako nagtataka, parang pwedeng-pwede naman, Kasi una-una, si Virador, nasa tamang edad naman na. Yan. Alam natin, wala katrasan, sabi ni Malaya, gusto rin makatikim. Papagmahal. Hindi siguro yun, mga kalingap. Ngayon, sa case naman ni Maymay, sa palagay naman natin, gusto din ni Virador na makaiyo, siyempre. So, obserbasyon naman natin, RP, iwan ko lang kung yan din ang obserbasyon mo. So, obserbasyon naman natin kay Maymay, tingin ko naman, parang hindi siya mahihirapan mahalin si Virador, sa palagay ko lang. Ay, oo naman, mabait si Virador, sir. Si Lods Virador naman, hindi naman talaga mabait, wala namang mga bad na mga nakaraan ni Lods Virador, di ba? Ito matagal na natin nakakasama sa Kalingap. Bakit pa naman hindi? Bakit mahirap mahalin Talaga namang napatunayan na natin 'yan sa tagal na nating pagsama-sama dito sa Kalingap. Oo. Wala tayong masabi. So, siguro bago natin kasi yun obserbasyon ko lang yun, obserbasyon natin. Pero mas maganda siguro, muna natin yung dalawa. Tanungin mismo natin muna sila sa kanilang nararamdaman. Si Maymay na muna. Virador, umayos ka na. Umayos ka dyan, sir. Hindi ganito, RP, ganito. Ang pakiusap ko kay Virador, kasi kasalan na, papunta tayo sa kasalan. Papunta na tayo. Kaya nga Yung pagdaganyan mo papuntang kasalan, ang magdadala ng tiyempo dyan, siyempre ang lalaki. Kaya wag ka magkakamali, Virador. Baka dahil sa iyo, maudlot pa tong kasalan na ito. Kaya nga Doon na tayo papunta. Sige, si Maymay muna. Tanungin natin si Maymay muna. Maymay, dito sa sitwasyon sa ngayon. Siguro, sir, pwede nating itanong sa kanila kung ano yung mga katangian na nagugustuhan nila sa isa't isa. Ngayon, itanong na natin, sir. Itanong na natin muna kay Virador. Ano bang mga katangian sa babae na hinahanap niya na nakikita niya kay Maymay? Yan. Bakit naisipan niya na pupunta sila sa ganitong kasalan, 'di ba? Sige, sir. Sa'yo ang table ngayon. Ano kaya ang nakita ko na Maymay? Damihan mo, si Maymay yun. Nakikinig si Maymay yun. Tingnan mo, talagang nakikinig yun. Damihan mo. Oo. Hindi, ganito lang naman yan. Simple lang naman ang bilang isang kita ko yung mga simpleng bagay, simpleng buhay. Yun lang naman.
pinaka-important. Ayun, napakaswerte ng maging wife mo. So, napakaswerte ni Maymay. Isipin mo, napakasimple lang pala yung pangarap mo. Kayang-kaya ibigay ni Maymay yan. Oo. Si Maymay naman, itanong natin, sir. Sige. Ano-ano bang mga katangian na hinahanap mo sa isang lalaki na nakikita mo rin kay Berador? Na sa tingin mo pwede na. Siya na nga. Siya na ang hinahanap ko. Sige. Mabait Sige, daw. Ayun, Mabait pagtulog. Yun, mabait. Narinig nyo? Ano pa? Mabait daw. Sige, ano pa? Mabait. Mabait ata si Berador. Nakisama ko na yan ng isang bisis doon sa ano lang, simple. Ganun. Ayun, simple. Mahirap hanapin yan, no? Ibig sabihin, Mahirap hanapin yung simple. At parehas sila mga kaibigan na parehas sila ng mga katangian na hinahanap. So talagang hindi sila mahihirapan na tawag ito na magsama, ha? Na mahalin ang isa't isa dahil hindi sila yung mga mga social climber na mga tao, ha? 'Di ba? Yung mga ang gusto nila ay simpleng buhay lang, kaya sigurado magkakasundo at magtatagal ang pagsasama ng dalawang ito, mga kaibigan. Patuloy po natin panoorin ang kanilang interview dito ni Sir Arfi Max at si Kuya July. At si Kuya Bala hindi po nakaakyat dahil po ay medyo mabagal daw po yung kanilang signal doon kung saan sila lugar naroroon. Maulan daw po, mga kaibigan. may nagkasama na rin kayo ni Berador isa-isang pagkakataon. Nung sa diet yata Nung sa diet, nung umuwi ako nung kailan ba yun? Last year? 2 years ago yan. Naalala ko yung mga kaibigan at sila po ay nagbibiroan pa nga doon sa lighthouse. At saka doon sa doon kay Kenred, naalala ko yan nung nagpunta doon sila Maymay at medyo minamasa-masahe pa nga ni Lourdes Berador ang likod ni Maymay at talaga namang parang gustong-gusto ni Maymay na hinihilot-hilot ni Berador ang kanyang likod. Nung nagkita kayo ni Berador, iba kasi yung kamukha nito na magkalayo sa social media. Nung nagkita kayo ni Berador, kumusta naman yung parang iba kasi yung pag magkikita kayo ng actual Ano naman ang naramdaman natin? Kilig-kilig si Maymay Kuya July nung makita ko niya. Maraming tanong ni Kuya July. Wala. Meron bang meron bang magnetic reaction? Oo, Sir Arpi, kasi si Maymay kilig-kilig Ayun. So yun ang magkita ka. Yun ang mahalaga na merong magnetic reaction. Merong magnetic reaction. Ayun. Maganda rin naman yung plano ni Kuya Bal na bago sila maging ambassador at deputy ambassador sa isang landing pad, kasalan mo na kasi mamaya, di ba, mahirap na. Mamaya gagapangin ni Berador si Maymay. Mahirap yun, magkasala pa. Oo. Ngayon, ang tanong siguro natin, sir, kung ilan bang balak nilang, kung nagkapamilya na talaga, ilan bang balak nilang mga anak ba na magkaroon? Ano bang balak mo, Sir Berador? Gusto mo ba malakihang pamilya? Maraming mga anak o kukunti lang? Siguro mga 4 pwede na yun. 4? Ayun. Itanong natin kay Maymay kung kaya ba niyang ibigay kay Berador yung yung pangarap ni Berador na 4. Kaya pa ba? Dami nun, 4. Isa lang. Kakayanin. Gusto nito malos siya agad yung asawa niya. Ayun. Yan. Ang mahalaga, pareho sila gusto magkaanak. Sabihin natin, hindi nagkasundo doon sa bilang. Ang mahalaga, umpisan muna sa isa. Kung ano ibigay. Umpisan muna sa isa para magkasundo muna tayo. Kung anong ibigay, yun na yun. Isa man yan, o 2, o 3, o kung 4. Kung kakayanin pa ni Maymay, bakit hindi, di ba? Oo. Madali na magdagdag. Madali magdagdag. Nakaw-nakaw na lang. Basta okay na yun. Basta pareho sila willing magkaanak. Ayos na tayo doon. Next topic na. Next question na tayo. Next question. Tanong natin yung mga audience natin. Baka meron din silang tanong para itanong natin sa kanila. Ngayon, mapunta tayo sa honeymoon. Ano bang gusto nyong honeymoon, sir? May, gusto nyo ba big time na honeymoon? Kasi balita ko, sagot yata ng mga sponsor
Oo. Doon na lang sa simpleng honeymoon na lang siguro, doon na lang sa sa Tagaytay doon sa bundok ba. Oh, yun. Sa bundok, maganda doon eh. Maganda doon. Oo, kahit basta Tagaytay maraming magandang lugar doon sa Tagaytay kasi malamig yung lugar na yun. Tama-tama. Sana makabakasyon o sana sa time ng bakasyon. Kailan yung uwi mo, sir? Mayo, sir. Totally, iniintay ko na lang yung visa ko. At yung schedule ng uwi kasi nga medyo matagal talaga yung processing ng namin dito. Anytime pag inilabas yung visa ko, February or March nandiyan na ako. Pero ang talagang schedule ko ay May, pero maaga akong nag-apply kasi nga napakatagal ng proseso ng pag-aano dito. So ang pinakamatagal na sa akin ay Mayo. Tama-tama yan. Oo, tama-tama. Sana makapasyal ako ng diet, sir. Magkita tayo doon. Tsaka siyempre, sa kasal mo, sisikapin ko na nandoon. Siyempre, ninong eh. Ninong eh. Ito, may tanong muna si Ate Prima TV. Sabi niya, Sir Berador, gaano mo raw kamahal si Maymay? Kung gaano mo raw kamahal? Ayun. Ang pagmamahal kasi, mahirap i-explain yan kung gaano ka kamahal. Kasi para sa akin kasi ang pagmamahal, hindi mo kailangan i-explain o sabihin na ganoon kita kamahal. Di ba? Kaya ipakita mo na lang kung ano talaga yung tunay mong pagmamahal. Iparamdam mo. Paramdam, tama. Ganun. Kasi, so, ang nakikita... sabi ka lang, pag sinabi mo... Kasi iba kasi, salita lang. Sasabihin, mahal na mahal kita. Pero, wala naman sa gawa. Tama yung sabi ni Lord Spirador. Hindi mo kailangan ipangalandakan na mahal mo siya o mahal kita. Ang dapat ay iparamdam. Tama talaga si Lord Spirador eh. Magaling to si Lord Spirador eh. Sinabi yung iyong pagmamahal as in, malay mo, hindi totoo yung di ba? So, iparamdam mo na lang. Ayun. Tama yun, iparamdam. Tama yun. Nakikita naman. Sa tingin ko, kung sa side siguro ni Maymay, tingin ko, wala nang hahadlang pa. Sa personal na ko sa pagkatao ko, hindi ako mapili na tao. Hindi ako mapili, as in dati ako nagkaroon na karelasyon din dito sa Saudi Arabia na single mom din. Talagang ipinakita ko sa kanya yung totoong pagmamahal at pag-aruga doon sa kanyang anak. Lahat ay ibinigay ko. Kaso nga lang siguro, nung bandang huli, na saktan din ako kasi nga hindi totoo yung kanyang sinasabi about sa mga status ng buhay niya. Ibig sabihin, sa ngayong panahon, parang yung mga sabi sa akin ng isang babae parang katatawa na lang pagdating sa parang yung pag sinabing mahal ako, parang ang pakiramdam ko inuuto lang ako. yung mga feeling na gano'n. Dahil sa experience sa karanasan, na yun. Siguro sa mga naging experience ko, kasi nga umuwi ako, pumunta ako ng before akong pumunta ng Saudi Arabia, meron talaga akong karelasyon. More than 3 years kaming magkarelasyon. Ngayon, ganon niya ako kadaling mapalitan. More than 7 days, 7 months lang ako ng Saudi Arabia, napalitan na ako. Yun. Bago sunod, nagkaroon ako ng karelasyon dito na nga, sa Saudi Arabia. Ang sabi niya, meron siyang single mom. Pinakita ko lahat kung paano maging isang tunay na lalaki na ibig sabihin ko na mahalin ko yung kanyang anak at mahalin ko siya. Kaso, habang tumatagal yung aming pagsasama at pag-aano, nalaman ko na hindi naman talaga sa single mom. Bago nagkaroon ulit ng panibagong pag-ibig, kasi 12 years ba naman tayo dito eh. Sa another 12 years na yan, talagang pinag-aralan ko na ang mga galaw-galaw at mga bagay-bagay. Nagkaroon ulit ako ng isang karelasyon na Ilocana. Hindi ko na masabi kung saan. Nagkausap kami, lagi kami nagkakasama. As in, dalaga, walang problema. So, nung malaman ko, muntik na akong matulpo. Kasi marriage din pala siya. Kaya parang yung puso ko, yung naging damdamin ko, as in, parang, iwan. Yun ang nangyari talaga sa okay, lista mo ha. Yan ang itatanong natin kay maya ng konti. Oo. Tandaan mo. So, parang nagkaroon ka pala ng sir, parang phobia sa relationship. Oo. Bago, parang, takot ka nang pumasok.
bago last na nagkaroon kami ng relasyon, nagkaroon ako ng relasyon na isa namang Bisaya naman nasa Riyadh. Karoon kami ng communication, more than 2 years din kami. Single mom siya, may dalawa rin siyang anak. Ibig sabihin ko, gano'n ang usapan namin. Nag-ano na kami ng na talagang budget namin sa bumili kami ng elf, pera niya at pera ko. So, nung malaman ko, kasi sabi niya, uwi na siya ng Pilipinas kasi nga uwi siya ng Pilipinas at doon na lang siya magtindahan. Sabi ko, sige, go na lang. So, noong mga ilang linggo siguro na kinuha yung bank account ko. Sabi niya sa akin, kinuha yung bank account. Sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Ibinigay ko yung bank account ko. Mamaya may dumating sa akin ng message na ibinalik ko yung 150,000 na share ko doon sa sasakyan. At ang sabi niya sa akin, ang katotohanan, may asawa ako dito. Huwag mo na akong guluhin. Yun, parang doon sa mga naging naging totoo ako sa kanila, pero sila hindi naging totoo sa akin. Yun, yung mga napangyayari. Kaya naman pala ito si Lods Verdor ay medyo naging pihikan na sa babae dahil sa kanya mga experience na mga napagdaanan. Yun nga, ayon sa kanyang mga kwento ay parang napaglaruan siya ng mga mahilig wala to si Lods Verdor sa single mom eh. Para bang sabi nga niya ay parang inuuto na lang siya pag sinasabihan siyang mahal siya ng isang babae. Kaya pala ito si Lods Verdor ay medyo naging pihikan na sa babae dahil nga sa kanya naging karanasan. So ayan nga po mga kaibigan, ito po ay tuloy-tuloy na po ito mga kaibigan at wala na po itong atrasan ha. At abangan na lang po natin sa August 18 sa mga updates po ni Kuya Bal. Doon natin abangan. Panoorin po natin ang mga live ni Kuya Bal Santos Matubang at doon po natin makikita at doon natin malalaman ang mga updates patungkol nga po dito sa magaganap na kasalang Birador at Kalingap Maymay. Ayan po mga kaibigan mga Kalingap. At sa mga hindi pa po nakanood, panoorin niyo po ang kabuuang video sa naging live po ni Sir RP Max Vlog. Andun po ang kabuuang video, panoorin nyo pa doon. Doon nyo po malalaman ang buod ng istoryang ito. So, hanggang dyan lang po muna tayo mga kaibigan mga Kalingap. Suportahan nyo po ang aking YouTube channel, Bayona TV, at pakisuportahan rin po ang lahat po ng Kalingap partners mga kaibigan mga Kalingap. Shout out po kay Tatay Papsi. Ayan, Kalingap Tatay Papsi po, suportahan po natin. Isa po rin masipag at talagang dedicated na scouter mga kaibigan mga Kalingap. Kalingap Tatay Papsi, suportahan po natin mga kaibigan. Ayan, hanggang dyan lang po lamang. Maraming salamat po. Bye-bye.